Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung gaano nga ba karaming XRP token ang kailangan natin para tayo ay kumita ng $1 million. Kung sakaling ang market price ni XRP ay umakyat ito sa kanyang previous high na $1.8 at $3.4. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay XRP currently faces a prolonged downtrend, but this bearish position favors investors looking to rake in $1 million in the asset should it recover the $1.8 or $3.4. Ayan, pabagsak po ang or downtrend po ang market price or yan market ni Ripple. Pero sa ganitong sitwasyon na nasa bearish ang trend ni Ripple ay meron pong mga investors na naghahanap ng pagkakataon para kumita ng $1 million. At yan, yung mga ganito po kasing sitwasyon, bearish trend or downtrend, ay dito po talaga tayo makakakuha ng opportunity para kumita ng ganito kalaki. At mangyayari po ito kung pag naka-recover po ito sa mataas na presyo. Lalong-lalo na kung pag nakabalik ito sa kanyang dating mga all-time high na presyo. Yan, tulad nito, $1.8 at $3.4. Yan, yung $3.4 na ito po yung pinakamataas na all-time high ni Ripple. Pumapangalawa po ang $1.8 na ito. And the logic behind this is that the current downturn presents an opportunity for market participants to procure XRP at discounted prices. As a result, several investors expresses eagerness in identifying the amount of required at this point to make $1 million when XRP recovers previous high. Ayan. Yung mga investors ay gustong malaman kung magkano nga ba ang kailangan nilang i-accumulate na amount ng XRP token para kumita ng $1 million kung sakaling nakabalik ang presyo ni XRP sa kanyang mga previous all-time high. XRP had already demonstrated its ability to register massive gains when it soared to its all-time high of $3.4 in January 2018. Ayan. Dito po niya nakamit yung pinakamataas na kanyang presyo noong January 2018. At yan po ay nasa $3.4. After collapsing from the all-time high, XRP staged a recovery campaign that saw it reclaim the $1.8 price point in April 2021. Ayan, ito po yung pangalawa, mas mababa po yung pangalawang all-time high niya or mataas na presyo. Ayan. Nangyari po yan noong April 2021, $1.8. Kaya yan, kahit alin po rito sa dalawang ito, ayan, mataas na presyo ay malaki po talaga ang kikitain ng isang investor kapag muling nakabalik sa ganito kataas na presyo ang Ripple. Yan, XRP at $1.8. Should the asset reclaim these past highs, investors would require less amounts of XRP to seed $1 million investments. Notably, at a price of $1.8, 555,555 XRP tokens would be worth $1 million. Ayan. Kung gusto po natin kumita raw ng 1,000,000 ayan, sa ating investments, kapag umakyat si Ripple sa presyong $1.8, ay kailangan po natin ng ganito karaming XRP tokens. At least nasa 555,555 na XRP tokens. At kung pag umangat yan sa $1.8 ay ang magiging katumbas nito ay $1 million. Kaya yan. Yan po ang ating i-accumulate na total tokens. Interestingly, these 555,555 XRP tokens are currently worth 278,055. Yan, kung pagbibili daw po tayo ngayon ng ganito karami na XRP tokens ay
ito po yung kakailanganin natin na investment. Ayan, sapagkat yung current market price ng XRP sa ngayon ay nandito po, 0.05005. Essentially, an investors would need to amass 555,555 XRP of today's price for 278K to secure 1 million XRP, $1 million if XRP recovers to $1.8. Should the asset reclaim this price point, such holdings would witness a 259% return on investment. It is important to note that while XRP has delivered much higher returns in the past, previous successes do not guarantee future performance. Yan, dito naman po tayo sa 3.4. Mas mataas po ito na ito po yung talagang all-time high ni Ripple. The loftier price position, $3.4, would require less initial investment from investors to hit $1 million mark. Ayan. Siyempre, mas mataas yung market price ay mas kailangan po ng mas maliit yung initial investment na kailangan ng isang investor para kumita ng $1 million. Yan, kung pag ito yung target price. If XRP recovers the $3.4 all-time high, investors holding 294,117 XRP would be sitting on $1 million. Yan. Ito lamang po yung kailangan natin na XRP. Kung pag ang target natin ay kumita ng $1 million kapag na-hit ang 3.4 na all-time high, ito lamang po yung kailangan nating i-accumulate na amount ng XRP token, 294,117. Market participants seeking to accumulate these 294k XRP tokens at current prices must commit 147,205. Ayan, ito po yung investment na kailangan nating ipasok dito kay Ripple. Ayan, para makabili tayo ng ganito na total amount ng XRP token. Should the $3.4 price come into play, the rate of appreciation would sit at 579%, much lower than XRP's appreciation rate from late January 2017 to January 2018. However, despite the previous surges, investors remain uncertain of XRP's next price prediction. Amid these uncertainties, analysts have made bullish forecasts. One chartist Egrag asserted that XRP could hit 1.4 in the foreseeable future. Ayan, na-content na po natin yan, mga prediction ng mga kilalang mga specialist, mga analyst katulad ni isa lamang po rito si Egrag. At ayan, ang masasabi ko po dito ay calculation lamang po ito kung ang ating target ay yung mga all-time high. Kasi yung all-time high po natin dito ay yung $3.4. Yung 1.8 ay yan po yung pumapangalawa na mataas na inakyat. Yan, or recovery. Nag-recover po si XRP at yan po yung pinakamataas na kanyang inakyat. Kaya 1.8 at saka 3.4. Kaya yun, may mga investors na yan po yung kanilang target. Yan, yung makabalik sa mga previous all-time high. Kasi yan nga, meron tayong tinatawag na the market repeats itself. Kaya kung pag umakyat siya or umakyat po siya sa dating isang presyo at bumagsak, ay merong darating rin yung panahon na makakabalik ito dito at maaring malampasan niya pa ito. Kaya yan po yung ginagawa ng mga long-term investors. Yan po yung kanilang ginagamit bilang mga take profit nila. At yan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.